Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan naman po natin mga tambay, ang resulta daw po ng sinagawang urine test, mga tambay. Urine test, ang pulburon test, mga kababayan. Ang question ko lang po rito, komento ko lang, mga kabayan, bago po natin pakinggan itong result ni Senadora Amy Marcos. Sa panahon po natin ngayon, na isang damukal na po, na sari-sari po mga illegal na ginagamit po, na sinisinghot, na pulburon, may coke pa. Mga tambay, hindi na po katanggap-tanggap sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo po sa mga politiko, na humahawak po ng isang damukal na pera ng taong bayan, at napakarami pa rin nilang issue ng korupsyon. Tapos, napagbibintangan pa sila na napakaraming gumagamit, pati ang Pangulo ng pulburon. Tapos, dadaanin lang po tayo sa urine test. Hindi na po katanggap-tanggap yan. Komento ko po, para po sa akin, ay hindi na po katanggap-tanggap ang urine test para po sa mga gumagamit o gumagamit man sila ng pulburon o kahit anong klase ng pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Napakaganda po na dapat na po. Kaya lang wala po nangunguna kahit po sa Senado. Kahit dahil ito pong result ni Senador Amy Marcos ay urine pa rin. Walang nangunguna po na voluntary po na sa buhok hair follicle pulburon test. Wala po Maliban lang po sa pamilya Duterte. Sila lang po ang willing magpa-test kahit saan, klaseng test kahit sa dugo, sa ihi at sa buhok. Bakit po itong mga politiko na ito? Mga nasasangkot po sa isang damukal na issue ng korupsyon. Pero pagdating po sa pulburon test, hanggang ihi lang sila. Wala man lang isinaman dugo. Samantalang tayo mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo po pag mag-a-apply pa tayo at magtatrabaho, ay napakarami pong test ang kinukuha sa atin. Lalo-lalo po pagka tayo pa ay mag-a-abroad. Pagka tayo ay mag-a-abroad, hindi lang po urine test ang kinukuha sa atin. Pati po ang mga blood test, mga kababayan. Pagka medyo mahigpit pa ang bansa na pupuntahan mo, pati po ang hair follicle test ay kukunin pa rin sa'yo. Pero pagdating sa mga politiko, sila po ang nasusunod ng test. Kaya dapat na po isabatas yan. Sana po, pagka hindi na po sila ang nasa kapangyarihan, ay meron po sanang Pangulo na tutukan po, napapanahon na po, na kailangan po magkaroon na po ng batas sa kanila, sa mga politiko, at sa lahat po na nagtatrabaho sa gobyerno. Kailangan na po silang hair follicle test, yung sinasabing pulburon test. Pakinggan po natin si Senadora Amy Marcos, mga tamay. Masayang-masaya po siya sa result. Bansa, kinakailangan manguna na rin tayo pati sa drug test. Kaya nag-drug test na po ako. Yun. Nakakatawa naman yung drug test namin at ang kinakabahan ko, baka matuklasan na labis-labis yung kain ng matamis, ng tsokolate at kung ano-ano. Wala naman lumabas, lahat kami negative. Saan dapat po kasama ang pamilya sa lifestyle check? Ang pamilya ng... Ang mga official po sa lifestyle check. Tulad ng alam natin, wala naman napipilit gumawa nito. Pero kung magvo-volunteer, bakit hindi? So, pwede makita yung result? Ay, oo. Asa na ba yung result? Nakakatawa yung resulta dito. Buti walang timbang. Ano ba ito? Nakasil. Kala ko may timbang. Nakakaloka. Ano ba ito? Nakasil pa po. Hindi naman cheque, may seal Hindi pa. pa baba ng may pagkita sa iyo. Asa? Thank you. Ayan. Wala, ito. Baba may thank you. Akala ko cheque. Baba may Naku, ito naman yung kababawan ng aking drug test para ipakita na dito sa Senado, kami ay talagang nagpupumiglas na maging halimbawa. Okay? Thank you. Yan po mga tambay, ang urine test na ginawa po ng Senadora. At marami na po nagpa-test dyan, di ba? Sila Tulpo, mga tambay, puro urine. Ngayon si Senadora Amy Marcos,
Katanggap-tanggap po ba sa atin yan, mga katambay? Komento ko po. Kung ano po komento nyo, mga kababayan, mga katambay. Katanggap-tanggap na po ba sa panahon po ngayon, mga kababayan, ang sinasabi pong urine test sa mga politiko? At napakarami pong laganap po sa ating bansa ang sari-sari pong pinagbabawal na pulburon. Napakarami po, pati po sa damo. Alam naman po natin pagdating sa urine ay nagkakaproblema po dyan. Hindi po ba? Napakarami na pong nangyari po pagdating sa urine test. Nadadaya. Pati po tayo mismo, may experience tayo sa ganyan, di ba? Lalong-lalo po yung mga kababayan natin na sanay sa experience pagdating po sa urine test. Hindi ba? Marami po silang nagagawa ang pamamaraan para hindi ma-detect ang sinasabing illegal na pulburon, illegal na damo sa pagdating po sa urine test. Di po ba? Kaya nga po, ginagawa po talagang napakaraming test para po malaman kung talagang ikaw ay hindi gumagamit ng pinagbabawal na pulburon. Hindi lang po urine test. Katanggap-tanggap po yan, Senadora Amy Marcos. Kung yan po, lahat po ng klaseng test ay ginagawa po ng senador, ng senadora. Hindi lang po ihe. Sinamahan nyo po sana ng dugo. Kung talagang gusto nyo maging ehemplo at sinasabi nyo na ang taong bayan ay hindi magduda sa inyo pong mga pagkatao. Hindi lang po ihe. Gumagastos po ang ating bansa. Nakukurakot pa nga. Bilyon-bilyon ang korupsyon. Bakit pagdating sa pulburon test, tinitipid nyo lang ang Pilipino? Hanggang urine test lang. Pero ang ninanakaw na pera sa atin mga nagbubuwis, sa ating mga nagtatax, ang ninanakaw sa atin umano ay bilyon-bilyon, trilyon. Okay lang. Pero pagdating sa sinasabing pulburon test, kailangan ihilan sa kanila. Napakatipid naman yata ng test nyo. Mga kababayan, grabe. Bakit kaya takot na takot sila, mga kababayan? Nakumpletohin po nila ang gusto po nating mga Pilipino. Kasama po ang blood test at ang hair follicle test. Di ba? Yung pulburon test. Hindi lang po urine test. Yan po ang dapat. Pagka ganyan po ang inumpisahan nyo sa Senado, gustong-gusto po ng Malacanang yan. Pagka urine test lang po, ay hindi po tatanggi ang Malacanang na magpa-pulburon test. Lahat po sila, mga kababayan. 100% papatol po dyan ang Malacanang. Lahat po sila ay magpapapulburon test. Pagka po, ang ginawa po ay puro urine test. Hindi po ba? Kahit po lahat ng senador, lahat ng gabinete, lahat ng sinasabing mga trabahante ng mga senador, congressman, lahat ng gumagamit umano nito ng pulburon ay pwede na po magpa-urine test. At magiging negative po yan umano pagka urine test lang ang ginawa nila. Hindi po ba? Napakarami pong pamamaraan pagdating po sa urine. Hindi po ba? Tumanda na po tayo dyan sa urine test na yan. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginawa ng senadora, mga bayan, na masayang-masaya pa siya dahil nga naman malinis na malinis ang kanyang urine test, mga kabayan. Ibang klase. Isang damuka lang pera ng Pilipinas na nananakaw pagdating po sa pulburon test, dadaanin lang tayo sa ihi ng mga senador. Ibang klase pong gobyerno ito. Samantalang yung iba na sinasabi nga natin, inuulit natin, ang ating Vice President ay pinangunahan na po ang hair follicle test. Ganon din po ang si Congressman Pulong at si Mayor Baste, nagpa-hair follicle pulburon test na po sila lahat. Pero pagdating po sa mga senador ay kailangan ihi lamang, mga kababayan. At siyempre, kakasa na rin po sila, ayon po sa senadora, yung mga interview niya, ay kakasa na rin po sila sa sinasabing lifestyle check, mga tambay.
okay na po sa kanila. Magpapa-lifestyle check na raw po sila, mga kabayan. Ipapasuri na raw po nila ang kanilang mga ari-arian at kayamanan. Ang kanilang mga asset. Ibang klase. Pero yung sinasabi nga ni Mayor Magalong, ang mga nakaw ng mga magnanakaw ng mga demonyong politiko ay hindi po nila yan inilalagay basta-basta sa mga savings nila. Mga tambay, nilalagay po nila yan sa mga dummy, number 1, number 2, sa mga bolt. Pag puno na raw ang bolt, ay mamimili po ng ibang mansyon, ibang bahay, at ibang condominium para maging bolt ang mga ninanakaw nila. Nakita niyo po, sobra-sobra silang magnakaw. Pagdating sa drug test, ihi lang. Samantalang ang gagastos ay taong bayan. Kaya kahit ano pong gawin, kahit anong gawin po na sinasabing malinis o maging malinis sila sa mata ng tao ng mga Pilipino, sa mata ng Pilipino ay hindi pa rin po sila totally magiging malinis ang issue po ng pulburon sa mga politiko. Hindi na po yan ina-accept 100% ng mga politiko, ng mga Pilipino. Sorry. Ang ina-accept na po at katanggap-tanggap sa atin sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, na napakarami ng pamamaraan para 100% na talagang ikaw ay malinis sa pulburon. Marami na po. Ginagamit na po ang buhok. Dahil napakahirap pong dayain. Umano, pagka ang buhok na at dugo ang itinetes sa'yo. Di po ba? Dahil matagal mawala po ang epekto ng pinagbabawal na damo at ang pulburon at coke. Matagal matanggal daw sa buhok. Kaya po yan lumalabas. Kahit anong inumin mo, kahit uminom ka ng 1 galon na gatas, di ba? Kahit ano-ano pang inumin mo. kahit na uminom ka ng Clorox, uminom ka ng gasolina, mga tambay, hindi po yan matatanggal ang pulburon sa katawan mo at ang mga damo at kung ano-ano mga pinagbabawal na pulburon, mga kababayan. Hindi po ba? Pero pagkaihi, unbelievable. Hindi po ba, mga kababayan? At isa pa, idagdag lang po natin, mga tambay. Napansin niyo po ba ang pagbabago po sa Senadora? Magmula po nung siya ay manalo, nakita niyo po ba siya na active pa ngayon? Na sinasabi niya tutulungan niya raw po ang dating Pangulong Duterte? Dahil yung ginawa raw po kay dating Pangulong Duterte ay illegal at dapat daw po may managot. Nakita niyo po ba nagyayayaw-yaw po ngayon ang Senadora about po kay dating Pangulong Duterte? Nakita niyo po ba nagsasalita? Hindi po ba nanalo na siya? Yan po ang sinasabi ko. Kahit po nung kampanyahan, mahirap pong asahan ang isang tinatawag po nila na Amy Marcos pagdating po sa ganitong sitwasyon. Mas matimbang pa rin po umano sa kanya ang kanyang kadugo, ang kanyang kapusod, kisa po rito sa sinasabi niya na puro po illegal at mali ang ginawa at kailangan may managot at kailangan mapauwi ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga po inimbestigahan niya yan sa Senado. Ano na po ang nangyari sa investigasyon niya? Tinutukan niya po ba ito? Kinalampag niya po ba ang ombudsman? Dito sa sinasabi na 10 araw lang po ay kailangan na pong maglabas na po ng resulta na sinasabing counter affidavit ang mga sangkot dito sa pangunguna po ni General Torre, nila DOJ Secretary Remulla, DILG Secretary Remulla, at yung dating nag-retired na si General Marbil. At marami pa pong sangkot na sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na kailangan na pong makasuhan dahil sa ginawa nilang isang damukal na paglabag sa batas na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte. Yumayaw-yaw pa po ba ngayon ang isang Senadora Amy Marcos? Nakita niyo po ba nagsasalita pa about kay dating Pangulong Duterte na kailangan makauwi na ang dating Pangulong Duterte? Hindi na po, dahil tapos na po ang politika. Nakuha niya na po ang gusto niya sa mga Pilipino. Nanalo na po siya bilang senador. Tahimik na po siya.
sa mga Duterte. Hindi po ba? Iingay na naman po yan pag malapit na po ang halalan muli kung siya man po ay tatakbong presidente o vice president. Iingay na naman po yan, mga tambay. At sasabihin na naman na siya po ay kalaban ng korupsyon. Kalaban at sinasabing ang gobyerno ay korap. Di ba? Napakarami niya sinasabi na pati ang palasyo ay may gumagamit ng pulburon. Sinasabi niya yan. Pero ngayon, wala na po. Tahimik na po siya sa lahat ng issue. Mga kababayan, maingay lang po sila sa issue ng flood control, sa mga contractors, at siyempre po sa mga engineer ng DPWH. At siyempre sa DPWH. Di ba? Ibang klase. Ibang klase. Nakita niyo po mga tambay kung paano po manggamit umano ito. Grabe manggamit, ano? Iba. Kaya po, yung sinasabi po na isa itong susi, isang susi daw na makakauwi at tutulong na makauwi at tutulong na mapanagot ang gumawa at sabwatan na pagkidnap daw umano sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, tutulong daw po siya na managot. Kaya nga gumagawa pa siya ng batas na Duterte Law para daw po maproteksyonan at hindi na maulit ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Ang tanong, sino makikinabang nun? Pakikinabangan pa ba ni dating Pangulong Duterte na siya'y naipatapon na? Ang unang maikinabang ng batas niya ay sila. Dahil baka sila sa susunod ay sila ay patapong muli. Hindi po ba? Di sila makikinabang ng batas na yon. Dahil hindi na sila pwede ipatapon. Dahil gumawa na po sila ng batas. Kaya yung batas na sinasabi ay pumapabor po yon sa mga susunod na panahon na lilitisin ng mga hudas at taksil ng bayan. Hindi po ba? Yan po mga tambay ang napansin lang po ni Kamanong. Ang tinututukan na lang po ngayon at pinagmamalaki po ay ang drug test at siyempre po ang mga korupsyon sa flood control na ang tinututukan naman po ay hindi po mga kapwa nila politiko. Mga kapwa nila politiko o kapwa niya politiko. Yan po ang Senadora Amy Marcos. Magmula nung nanalo ay bigla na pong nanahimik na para po tayong wala nang naririnig. Ngayon lang po tayo nakakarinig, mga tambay, dahil pumapabor sa kanya ang drug test, mga kababayan. Pero pagdating sa dating Pangulong Duterte, wala na. Tapos na. Nakuha na ang gusto. Nanalo na. Hindi po ba, mga kababayan? Ganyan po ang sinasabi ko. Ang dugo. Iba po kasi ang dugo. Dugong Marcos po. Iba po yan, mga tambay. Iba. At yan po ay sanay na sanay po pagdating din sa politika. Diyan na po tumanda yan. Mula po ng pagkabata at mula na ipinanganak yan, ay nasa politika na po yan. Sanay na sanay po yan. Yung sinasabing kung paano po magpaikot umano at kung paano ka budulin at lukuhin umano ng mga politiko na katulad po na nangyayari sa atin ngayon. Na mga politikong walang mga paninindigan at puro po korupsyon ang ginawa sa kanilang panunungkulan. Nakakalungkot. Yan po mga tambay, ang ating komento kay Senadora Amy Marcos na siya po ay masayang masaya dahil negative po siya. Number 1 sa kanya pong pulburon test. Urine pulburon test. Ihe. Ibang klase. At syempre po, yung sinasabi nga po natin, napakatahimik na po niya pagdating po sa issue ng ginawa kay dating Pangulong Duterte na siya daw po ay tutulong at tutulong mga kababayan at pananagutin lahat ang gumawa niyan kay dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, mahimbing na po ang pagkakatulog para po mga men in uniform. Wala na po tayong balita. Nagkaka-leche-leche na po ang ating bansa. Wala tayong nababalitaan. Mahimbing po yata sila. Thank you po mga tambay sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At ingat-ingat po tayong lahat mga kabayan. At thank you rin po
sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Excuse me po. Shoutout po at maraming salamat po sa pangkape. Gina Ray, Solidides ng Berlin, Germany. Jake Yahoo, 4531 ng Maisog, California. Eric Hershio ng Canada. Kingston 123 ng Hong Kong. Si Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Bali. Si Jem Aris sa United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta. Wills Bubbles 5697. Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa mga pangkape po na binibigay nyo at syempre po sa tulong at biyaya. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa mga paggawa po ninyo. Maingatan po sana. At ganun din po mga tambay, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. Madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po tayo mga tambay, magdasal po tayo na tayo rin po ay maingatan at ang ating pong buong sambayanan ay maingatan din po. Thank you po mga kabayan. Ingat po tayo. Paalam.